Thank you, Patrick. Good morning, everyone. Tayo po ba ay na-bless sa araw na ito? At kung hindi pa, I'm sure kukompletuhin ng Lord ang blessing sa inyo. Amen! Tayo po muna yumuko and let us ask the Holy Spirit to speak to us right now. Panginoon, marami pong salamat sa muli pagkakataon na kami po ay makakapakinig ng iyong mensahe. Panginoon, buksan niyo po muli ang aming mga puso, ang aming spiritual na paningin, Panginoon, upang makita po namin kayo sa kabila ng mensaheng ito, Panginoon. And let your Spirit move mightily, Lord God, sa buhay ng bawat isa. At higit sa lahat, Panginoon, as we have prayed earlier, Panginoon, basagin po ninyo ang aming mga puso, ang aming mga pinangahawakang pangsarili, Panginoon, at kayo po ang siyang tunay na matanganan namin sa aming buhay, Panginoon. Lord, enlighten us, bless us, O God, and speak to us right now, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Palakpakan po natin ating Panginoon. This is the last part of our theme for this month, Identity in Christ. Tanong ko lang, o tanongin mo yung katabi mo, ngayon ba'y maliwanag na sa iyo ang iyong identity sa harapan ng ating Panginoon? Mukhang konti lang ah. Let's have a rundown, a review. Okay? Yung first Sunday, our topic is, who am I in Christ? Nakilala mo ba ang sarili mo sa harapan ng Panginoon? Why? Una-una, mali po yung narinig natin sa mundo na sinasabing lahat ay anak ng Diyos. Agree ba kayo doon? Teka, linawin natin. Lahat ba ay anak ng Diyos? No! No, hindi. No, amen. Why? Ang sabi sa Bible, those who have received Him, God gave them the right to become children of God. John chapter 1 verse 12. Amen? So, dapat malinaw sa atin yun. Hindi lahat ng tao created ng Lord, creation ng Lord. But only those who receive God, sila lang na mga tumanggap sa Panginoon bilang Diyos, tagapagligtas at Ama, siya lang ang anak ng Diyos. So I hope malinaw po ito. And second Sunday, ang title natin is Adopted as God's Children. Ano po? Pakidisplay nakalagay ba dyan? Adopted as God's Children. Kilalanin kung kanino ka nabibilang. Tayo ay inadopt ng Lord. Kapag ka inadopt ka ng isang tao, yung pangalan na nag-adopt sa'yo, nagiging pangalan mo ba? Hello? And all the benefits, maging yung mga mamanahin mo ba? Yes, because you are legitimate child. So, ang identity natin ngayon, dapat malinaw sa iyo yun. Kasi hindi mo makiklaim lahat ng benefits na sinasabi ng Biblia kung hindi mo alam na ikaw ay may karapatan sa mana na binigay sa iyo ng ating Panginoon. Every Christian, dapat malinaw ito sa atin. That's why minsan takot tayo at tubili tayo mag-cast out ng demons. Why? You do not know where you stand. Amen. Kaya minsan parang hirap tayo mag-claim kasi alangan ka, anak pa talaga ako ng Panginoon. No, clear ito. Na kapag ka tinanggap mo ang Panginoon, you are a child of God. Amen. Kaya ang ganda ng kanta natin, I'm no longer slave to fear. Hindi lang ko sa takot, maging sa kasalanan. Hindi ka naalipin ng kasalanan. Amen. Hindi ka naalipin ng mundo. Ikaw ay pinalaya na ng Panginoon. Dapat malinaw sa atin yun, yung mga benefits na yun as child of God. Amen. Nadadagdagan ba yung confidence natin? Amen. And that's the third Sunday. We have confidence in God. Ano po, ang fourth Sunday pala yun. Yung third Sunday pala, hindi natin kailangan i-compare yung ating sarili. Because God has chosen us. Pinili tayo ng ating Panginoon. Okay? Overcoming insecurity and comparison, huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa iba. Dahil meron na tayong kaloob sa iyo ang ating Panginoon. Amen ba? Ano po? And the fourth Sunday, living with confidence in God. Meron ka na bang confidence sa Lord na hindi ka lalaglag ng ating Panginoon? Hello? Sino magsabi from the bottom of his heart, hindi ako kailanman ilalaglag ng aking Ama? Amen. Say that. Hindi ako ilalaglag ng aking Ama. Amen. Kahit na parang huling PC na ang nakapit, God will still hold on you. Hindi ka bibitawan ng ating Panginoon. Church, kailangan po malinaw sa atin. Dahil tayo ay nasa mundong makasalanan. Nasa mundong maraming battles na kung hindi mo alam yung katayuan mo, wala kang laban. Hello?
This is the reason why many Christians are still parang tingin nila failure sila, talon sila, wala silang mating sa buhay. It's because they do not know their identity in Christ. But I hope after this whole month's team, naging malinaw sa'yo at panghawakan mo yun, huwag mong bibitawan. Amen. Ano po? Isa sa mga dahilan na kung bakit ang mga Kristiyano ay naging talunan. Or there's people saying na bakit lahat ng simulan ko palpak? Bakit lahat na lang ng aking gawin parang hindi nagpa-prosper? Lord, ikaw ba talaga yan? So, it's the things, maybe you are looking in the things na based on your panuntunan, base sa iyong nilagay sa iyong isipan. But the truth is, God is faithful sa pagkakatawag sa iyo. Hindi lang binigay ng Panginoon yung kanyang pangalan sa iyo. Inangkupan niya ito ng kanyang kapangyarihan. Amen. Ilang beses na ba tayo nakarinig ng mga nagsasabi ng mga katagang ito? Or maybe ikaw mismo nasabi mo na ito. Okay? Ako narinig ko na ito. Sabi dito, kung mas marami lang sana akong pera, mas maganda buhay ko ngayon. Huwag mo na itaas yung kamay, pero aminin mo lang sa puso mo. Sana akong kasing gwapo lang ako ni Alden. Hello. Sana akong kasing ganda lang ako ng mga bagay na ito. Marami tayong sinasabi. Sana kung hindi lang ako nabigo noon. Sana ganito lang ako. Sana kung matangkad lang ako. Sana kung ganito lang ako. Ang dami natin mga sana. And those sana na sinasabi natin is parang ito yung rason para tayo ay managumpay. Hello. Madalas natin iniisip na ang susi sa tagumpay ay nasa mga bagay na wala tayo. Hello. Have you realized that? Madalas kasi nakatingin tayo dun sa pinagtagumpayan ng iba. And we set aside at parang nadidegrade ngayon yung sarili natin na para bang kinalimutan yata ako ng Panginoon. Hello. One time naisip ko na ang daming mga high-tech ngayon. Amen? And things has become parang instant and quick. Madalas yung nasabi na, o narinig na sinasabi ng mga pastors na sobrang bilis na ngayon ng facing. Na magtimpla ka lang ng mainit na tubig, meron kang instant noodles. Meron nga nasabi, baka may karoon daw in the future na powder lang, instant babies na. Hello? Ano po? Ngayon, dinidevelop sa ibang bansa yung wireless electrical power. Wala nang kable. Darating na sa bahay mo. Meron na ngayon mga cellphones na, alam niyo yun, yung hindi na kailangan isaksak, di ba? Through induction na lang. Hello? Di ba? Meron mga relo, yung kinetic na walang battery, hindi automatic, pero pagka nakadikit sa balat mo, nagcha-charge mag-isa. Hello, di ba? So, hindi malayong mangyari, baka magkaroon minsan ng apps. Ano yung apps, di ba? Click mo na lang, ano gustong maging mata ng iyong baby? Ay, blue eyes. Click blue eyes. Wow! Ano gusto? Ay, blonde eyes para hindi nagpapakulay. Oh, blonde hair. Ay, yung skin dapat maputi. Lahat click mo yun, tapos click download. No? Tapos lalabas doon, your baby has been downloaded. May baby ka na. Grabe ngayon ang facing. And that's why minsan hindi tayo nakakasabay. And we categorize yung mga ganung bagay as ito yung parang pinaka-identity ng isang victorious na tao. At matagumpay na tao. Sometimes this world measures the victory or parang success by your material things. Ano yung meron ka? Ano yung mga na-possess mo? Ganon ang parang sukatan ngayon. But in Christ, it's different. Amen? Iba sa Panginoon. At ito dapat patuloy nating matanim sa ating puso. That's why when we are praying about the whole topic for the whole month, hindi ito i-set aside ng ating Panginoon. At lahat kami nag-agree, yes, dapat talaga malaman ng bawat Kristiyano ang kanyang identity in Christ. So mga kapatid, today, our verse, basahin natin 2 Peter chapter 1, verse 3. Okay? Everybody, let's read. 1, 2, 3, go.
Amen. I would like to highlight the word lahat ng bagay. Sabi diyan, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay. Pag sinabing lahat, may kulang pa ba? Wala na. So, in short, mga kapatid, hindi ho nagkulang ang Panginoon sa binigay sa atin. Yung mga kailangan natin para tayo managumpay sa buhay na ito, sa igbabaw ng mundong ito. Minsan kasi katulad ng aking kanina sinabi, we focus on the things na wala sa atin. Ewan ko ba't ganun yung thinking natin na mas pansin na pansin natin kung ano yung merong iba kaya sa mga kung ano yung nasa sa'yo. Hello? Naisip mo na ba yun? Kaya minsan parang malungkot tayo kasi bakit sana ganun lang ako. Ang dami nating mga sana. And dito sa 2 Peter chapter 1 verse 3, dito sinasabi nga lahat ng bagay ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. The thing is, hindi mo lang nakikita at hindi mo lang maramdaman kasi nakatingin ka sa iba. Ang paningin mo, ang layo-layo na nandito ang blessing sa iyo. Hello? Parang yung mga single women at single men naghanap sa iba't ibang mga lugar, yung pala sa paligid lang niya ang God's will niya. Hello? Mukhang tahimik mukhang nakita ng God's will Okay? So, I would like to add sa ating topic ngayon, didiscuss ngayon, etong mga magandang paalala sa atin. Number 1, okay? We must recognize the gifts God already gave us. Recognize the gifts God already gave you. Recognizing gifts means learning to appreciate and use the abilities. Okay, gamitin yung mga abilidad, opportunities, mga pagkakataon, mga resources, and blessings that God has already placed in your life. Merong inilagay na ang Panginoon. Kailangan mo na lang makita, mahanap, pero nandyan na. Amen. Madalas natin minamalit ang mga kakayanan natin dahil parang ordinaryo lang ang ating tingin sa ating sarili. Hello? Most of us, kasi parang ang ating confidence, ang ating pagkatao, dinidepende natin sa mga sinasabi ng mga tao na kapaligid. Hello? Actually, sa pag-aaral yan, proven na yan, that sometimes the environment shapes your confidence. Pagka parang sa tahanan pa lang, hindi ka binibigyan ng pagpapahalaga, walang halaga ang inyong opinion, that child, sabi lumalago na walang self-confidence. Low self-esteem daw ang sinasabi. Kaya minsan, ewan ko kung naranasan nyo na yan sa school, hindi ka makapag-perform, although alam mo yung sagot, hesitant kang magtaas ng kamay. Naranasan po ba yun? Na, alam ko yung sagot kaya lang takot ako. Or minsan sa mga pagtitipon, sa mga meetings, meron kang magandang opinion but you're hesitant. Why? You're lacking self-confidence. Why? Kaya sa bahay pa lang, hindi naman ako pinapakinggan Wala namang naniniwala sa mga sinasabi ko And therefore, pinaniwalaan mo na yon. That's why you are afraid to say something. Kahit ang ganda ng i-feedback mo o nasasabihin mo, hindi mo masabi kasi napaniwala mo yung sarili mo, walang maniniwala sa akin. And that should be erased. Nung tinanggap mo ang Panginoon, ni-revive. Dapat nabuhay na lahat ng ininvest ng Panginoon sa iyong buhay. Sometimes kailangan lang mabuksan yung ating kaisipan. Hello? And that is what my prayer, Lord, buksan niyo po ang kaisipan ng bawat isa na narito. Alam mo kung ano yung meron ka ngayon? That talent, that gifts, that ability, ininvest sa'yo ng Lord yan. Dahil alam ng Lord yung future mo, pag ginamit mo yan, mananagumpay ka. Hello? You want proofs? Sa Bible, meron mga simpleng tools, pero nung ginamit ng Panginoon, sobrang naging laki ng epekto sa alang buhay. Number 1 lang, David and Goliath. Sino pumatay kay David? Sorry. Intentional, binaliktad ko kasi tsak ko may nagsasabing Goliath Hello? Katulad nung magbigay ng mga couples daw ng mga sikat sa Bible, may nagsabi, Sodom and Gomorrah. Couples ba yun? Hello? So, David, napatay niya si Goliath by means of what? Anong ginamit niya? Sling, sa Tagalog, tirador. Tirador lang. Isang tirador at 5 ordinaryong bato.
Sino magkakala na itong si Goliath na talagang everyday parang hinihiya ang Israel? Wala na bang matapang sa inyo? Wala bang malakas sa inyo nahaharap sa akin? Araw-araw sinasabi ni Goliath. And when David pupunta lang para magbigay ng pagkain sa mga kuya niya na sundalo, sabi niya, sobra tong taong to minamak kami, minamalit ang mga Israelites . So nagkaroon siya ng tapang. At ano yung ginamit ng Lord para niya mapatay si Goliath? Tirador lang at 5 bato na naroon. In short, the rest is history. God killed Goliath through David by means of simple sling. Hello. Baka ikaw ngayon meron kang hawak na hindi man sling, but the ability para ikaw managumpay. And that springboard, kung ano yung nangyari sa buhay, hanggang sa sunod-sunod naging hari siya. Church, look at yourself. Tingnan mo, saan ka malakas, saan ka magaling. At doon mo ipag-praise the Lord, Panginoon, ano ang kaya kong gawin through these abilities? Hello? I remember, meron kami dati, nung malit pa ako, meron nakituloy sa bahay namin. From probinsya, nakituloy sa bahay kasi makipagsapalaran dito sa Manila. Kadalasan noong panahon gano'n Meron mga from the province, pupunta sa Manila para makipagsapalaran. And we have that cousin, siguro parang third cousin, fourth cousin, nasa bahay nakatuloy. And may ability siya. Nakatapos ng pag-aaral to chemistry, parang gano'n. And sinubukan niyang gumawa ng pabango, deodorant, floor wax. At alam nyo, yung simpleng ginawa niyang yon, naging simula ng business at naging enterprise at nagkaroon ng malaking business. Yung pizza namin minsan pinupunta ako dati sa Balot, lumaki na yung kanyang business. Paano nagsimula? Sa paggawa lang ng simpleng pabango sa CR, deodorant, floor wax, at iniaalok. At nung mayroon ng ability, nag-loan sa bangko, nakapagtayo ng business. It's not an easy journey. Pupunta sa bangko, turn down. Hindi naniniwala. Pupunta sa another bangko, turn down. Bank number 9, turn down. But pagdating sa bank number 10, nakita yung kanyang mga plano, approve, binigyan ng loan, and the rest is history. Mga kapatid, ito yung point ko, bakit kinikwento ko ito. Baka ikaw marami kasi nasimula sa buhay. At madalas, palpak. Madalas parang hindi yata ito kalooban ng Panginoon. But you have prayed, and you know God na ito yung kalooban ng Lord. Sa totoo lang mga kapatid, sana mabuksan ang ating kaisipan. If you have been praying for God, for example, Lord, I've been praying, bigyan niyo ng malaking puno ng mangga sa harapan namin para hindi na ako manghingi sa kahit bahay, hindi na ako bibili sa Bloomingdale. Pipitas na lang ako sa aming bakuran. Hello, sample lang yon. And God will not give you right away a big tree. Amen? Hindi niya ibabaksak dyan isang malaking puno kagad. Anong mangyayari? Magtatanim muna. And that tree will start growing until the proper time, meron ka ng bunga ng mangga. What I'm trying to say, hindi kagad malaki ang plano, o yung plano pang hindi kagad malaki na nangyayari sa'yo. It could start small, but don't stop. It's not always an easy journey. Amen. Si Joseph, bago siya naging second in command sa Egypt, ano nangyari muna? Nakulong, binenta ng mga kapatid. It's not an easy journey, but Joseph never stopped and did not lose on what God has told him. Amen. Ano ang sinabi sa iyo ng Panginoon, panghawakan mo, at kung ano meron kang abilidad, gawin mo at puhunanan mo, and you will see how the Lord will pour out His blessings sa buhay niyo. I urge you mga kapatid, mas magandang meron sariling business kesa nangangamuhan. Mas maganda, meron kang pinangahawakan through your ability. And if you're going to start a business, dapat yung abilidad mo para kahit umalis sa mga tauhan mo, magpapatuloy dahil sa iyo nang galing ang abilidad. Amen. Pagka abilidad ng iba, pag umalis yung paktay ang business.
Tama ba? Let's say, refrigeration, gumagawa ng mga refrigerator, mga tauhan mo, nagkaisa, nag-strike, tigil lang bis kasi di ka marunong. Tornilyo lang alam mo, higpitan. That's why you should know. Amen. Si David, tirador, ang batang merong 5 tinapay at mayroong 3 isda. Ano ginawa? Ano napakain? Ilan napakain? 5,000. Small things. Ano lang yung meron siya? Ito lang po ang hawak ko eh. Ito lang po yung pagkain ko eh. Maliit sa tingin ng tao, maliit sa tingin niya. But God multiplied that blessing and fed 5,000 people. Hello. I am cultivating that ability, that resources na binigay sa bawat isa sa atin ng ating Panginoon. Amen. Gamitin mo yan, kapatid. Si Moises, nung papahatiin ng Lord yung dagat, ano lang ginamit? Kumuha ng isang tungkod at tinaas. And through that stick, the sea parted, naghiwalay. You'll never know kung paano gagamitin ng Panginoon ang buhay mo. Hello. Church, it's about time. Believe sa mga blessings, sa mga itinakda ng Panginoon sa iyo. And age doesn't matter. Hindi lang ho sa pag-ibig. Hello. Amen. Hindi lang ho sa pag-ibig. Ang age doesn't matter. Even in business. Sino ito nakakaalam ng kwento ng KFC? Ilang taon na siya nung nag-establish ng business ng Kentucky Fried Chicken. Retired na siya. Hello. That's why it's never too late to start that blessing na binigay sa atin ng ating Panginoon. Ginamit ng Diyos kung ano ang mayroon sila at gagamitin ng Panginoon kung ano ang mayroon ka sa oras na ito. Amen. If you believe in your heart, let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. Second, stop comparing yourself. Balik tayo doon sa preaching ni Ate Din. Bakit hindi natin dapat ikumpara ang ating sarili sa iba? Because you are unique. Kapag nakatingin ka sa iba, hindi mo napapansin ang ibinigay sa iyo ng Panginoon. At katulad nga aking nasabi kayo, bakit kaya ganun na-train yung ating mga pag-iisip, no? Lagi natin ina-admire kung ano yung meron sa kanila. Kung ano yung meron sila. Minsan di ko maunawaan yung mga gawin ng mga tao. Sa Amerika, nagbibilad sila sa araw para magkaroon ng tan. Tanning ba ang tawag doon? May mga machine para magpatan sila. Ang mga Pilipino, gifted na. Ano? Pero mabenta rito yung mga pampaputi. Gluta. Ano pa? Gustong-gusto nating pumuti. Yung mga Amerikano puti, gustong-gustong umitim. Hello, kung ikaw ang creator, no? Ito mga taong, ito hindi ko maintindihan. Tabi tayo po, hindi ko gusto ng kalooban na yung mga kulot gustong unat ng buhok. Yung mga unat ng buhok gustong kulot. Hello. Minsan may tanong sa akin, Pastor, mali ba yung opera? Kasi gusto ko pointed nose eh. Sa akin pa talaga tinanong yan, ha? Hello? Nanginsulto ka ba? Pasalamat tayo na meron tayo ilong at hindi sa noo nakalagay. Dahil pag umulan, lunod ka kagad pag sa noo. Amen. But the thing is, bakit yung iba, nagpapa-opera, nagpapatangos, yung mga singkit, yung mata? Papa-wide, no? And I said, sabi ko lang na hindi nagkamali ang Panginoon sa pagkakalika sa atin. Amen. Actually, we Filipinos are blessed sa ating skin. Alam niyo ba na sabi nga ng mga ilang mga namuhay sa abroad, hangang-hanga ang mga powder sa skin ng mga Pinoy. Ang gandang-ganda raw sila. And medically proven na yung skin natin, matindi ang panlaban sa ultraviolet rays, panglaban sa skin cancer. Natural yan. Ano po? And that's how God bless us. Pero ang problema, nakita natin, natalim sa ating isipan na ang maganda talaga ay maputi eh. Ang maganda talaga is yung pointed nose eh. Ang maganda talaga is yung matangkad eh.
Ang dami natin mga nilagay na mga ganong standard, pero ang sabi ng Panginoon, hindi ako nagkamali sa paglikha sa iyo. Let us create man into our image. The thing is, siguro kailangan mo lang tanggapin. With thankfulness in your heart. Lord, thank you, yan ang aking hitsura. Pag tumingin ka sa salamin, sabihin mo, gwapo mo, boy. Ganda mo, girl. Hindi nagkamali si Lord. At hindi lang yun. That's just the physical. But deep inside, mas maraming binigay na pagpapala at blessing sa iyong Panginoon. And you have to cultivate that. Hindi ka magaling sa paggawa ng mga disenyo, but you are great in tactics. Ang galing ng isipan mo magplano. At pag nagsama-sama yon, makikita mo kung paano ka pinagpala ng ating Panginoon. Stopping comparisons means choosing to focus on God's plan for your life rather than measuring your worth, success, or against other. Masakit kumpara. Ako yun ay isa sa tinandaan ko sa buhay ko as pastors. I will never encourage or reprimand anybody by comparing them sa ibang mga kapatid. Hello? Ba't palagi kang late? Hindi mo pansinin si laging maaga. I never use that. Especially sa aking pamilya. Hindi ko na sabi, magpakabait ka, anak ka pa naman ng pastor. Why? Kasi nakakaba ng self-confidence and self-esteem basta kino-compare ka sa ibang tao. Eh siyempre, pag nagko-compare ka madalas, ang pipiliin mo, yung mas higher. That's why comparing is not a good tactics. Maging sa sarili mo. It's not a good motivator, comparison. Kung magko-compare ka man, sa sarili mo na lang. Hello, kahapon eto ka, ngayon eto ka na. Joel, ano ka ba? Hello, hindi ka pa nagkakasala. Hindi pa bumababa yung pagtingin mo sa sarili mo. Church, what I'm trying to say is, stop comparing yourself. God has a unique blessing sa buhay mo na wala sa iba. At sila rin ay merong blessing na wala sa'yo. But ako naniniwala, God is a balanced God. Amen. Hindi siya nagtatangi, pantay-pantay para tayo ay managumpay. Kapag nakatingin ka sa kakayahan ng iba, hindi mo napapansin ang ibinigay na blessing sa'yo ng ating Panginoon. Hello. That's why recognize what God has given you. Number 3, have faith in what God put inside you. Ano yung niligay ng Panginoon sa kaloob-looban mo? Having faith in what God put inside you means believing that God has placed gifts, abilities, grace, and potential within you for His purpose and glory. I remember, ito ay isang nabasa ko lang na kwento na madalas kasi tumitingin nga sa ibang blessing. But you do not know, merong binigay na blessing ang Panginoon sa buhay mo. Siguro tanungin natin, paano ba minsan nangungusap ang Panginoon sa bawat tao? Paano nga ba? Through reading the Bible, through your prayer, through your devotions. But also, God talk to us or speak to us through dreams. Hello? Marami na ba sa inyo mga nakapanaginip dito? Para sa akin, ang category ng dreams ay meron kasing dream na parang black and white. No? Meron kasi mga dreams na parang paggising mo, hindi mo na matandaan kung ano yung panaginip na yan. Tama ba? Meron din namang dreams na colored. Sino ito nakapanaginip ng colored na dreams? Hello? Meron paggising mo as if talagang nangyari. Hello? At parang hinahanap mo, ano ba yun? Nasaan na ba yun? Sayang naman, lalo kung yumaman ka sa panaginip. Di ba, hinayang ka, sayang sana. Hindi lang ako nagising. Huwag mong sabihin yun, pag di ka nagising, delikado. Ano? But the thing is, itong taong ito is, meron siyang business na parang, ano ba tawag din, namimili ng mga basura, ng mga bakal, mga junk shop. Yon. And that person, may nagalo sa kanya ng mga battery, mga lumang baterya, World War II pa na batteries. And hindi naman niya kasi mura lang binibenta. Binili niya lahat. Actually, tonelada ng mga bateryang gamit na. And nalungkot siya kasi
ang tagal na nakastock sa kanyang bodega, wala siyang mapagbentahan. And one time na naginim siya, na hinahalukay niya yung baterya, tons of batteries, doon sa kalagitnaan ng baterya, may siya isang nakuha kakaibang baterya. Pagtingin niya, treasure ang nandoon. Nagising siya. Sabi niya, nasaan treasure na yun? Ano po? Pero ang ginawa niya, kasi hindi maalis sa kanya isipan yung panaginip na yun, tinawag niya kanya, anak, tulungan mo ako, halukayin natin yung battery. Hanapin natin siya, sabi doon sa panaginip ko, na nakita ko, kayamanan pala. And so, hukay sila, tingin na tingin, and after 3 days, nakita niya yung isang battery na yun yung nasa panaginip niya. And kinuha niya, dinala niya sa parang expert. Tingnan mo ano ba laman ng bateryang ito. Binuksan, tingnan sabi expert, ay wala, ordinary lang itong lead battery. Ano po, may benta mo yan po ilang cents lang. Pero sabi niya, hindi pwede kasi doon sa panaginip ko, may nakitang kayamanan dyan. So pumunta sa ibang expert, pinatingnan. And then he found out, nung binuksan ng isang expert, kinalikot na, inalis yung mga liquid na doon, may nakita sa loob na precious metal. It's silver. And tons of batteries ang meron siya. Ang silver mahal din, kahit paano, di ba? Ito nila din kanya. Ang sabi ng expert, ito yung mga batteries noon ng World War II na yung mga Germans nagre-testing ng battery ng kailang tangke at ng kailang motor. At inakala nila na ang silver ay magandang parang base ng batteries. Sabi, mabibenta mo ito ng mahal. And the rest is yung mama siya naging millionaire siya because of tons of silvers na nandoon sa kanyang bodega. Bakit ko nikwento ito? Church, minsan kasi hindi natin mapansin, merong kaloob sa iyo ang Panginoon. And maaaring pinanaginip sa iyo ng Panginoon, pero hanggang ngayon hindi ka nagtitake ng actions. Ano yung itinalaga ng Panginoon sa buhay mo na matagal nang inuudyok sa iyo ng Panginoon, simulan mo na. Kailan mo marirecognize yung blessing na yon para ma-fulfill ang plano ng Panginoon sa iyong buhay? I don't care kung ikaw ay nagluluto ng barbecue o ng banana Q. Pag natikman yan sa Malacanang, ikaw ang nagbebenta ng banana Q sa Malacanang. Pag ikaw ay manicurista, wag mo sabing manicurista ka lang. Pwede ka maging manicurista ng mga famous people at mas mataas ang bahal. What I'm trying to say is recognize that God-given talents, God-given gifts sa inyo, and use it for God's glory. And you'll never know kung paano ka pagpapalain ng ating Panginoon. Amen? Huwag mong mamalitin ang kaloob sa iyo ng Panginoon. Hindi sapat na magkaroon tayo ng faith. Faith without action is dead. Actionan mo. Hello, sa mga magaling magluto rito, establish business. Sa mga magaling mag-repair, establish your own. Dahil maganda ang plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa atin. Amen. Hello, amen. Praise God. I hope nagsisink in yan sa puso natin. Paglabas natin dito, maghahanap ka na ng pwedeng maging way ng iyong blessing kay Lord. Amen. Ano po? Ako po ay may talent magbutingting. I can repair everything. Parang sabi nga. And ako nagsimula ng business dati. Ako yung una actually nagtayo ng computer rental dito sa Tambunting. Yung Pepitos. Yung Pepitos. Naging pwesto ko yan dati. Nung ako ay na-retain sa kumpanya, pero ni-retain ako, nakakuha ko ng pera, nag-establish ako ng business. And ang naging hindrance lang noon, hindi pa ganun katalamak yung internet connection. Puro phone lines lang. And also, meron ding panuntunan sa aking buhay na ayoko magtatayo ng computer shop na merong games. Why? Alam ko ang epekto ng games sa isang bata. And dahil sa advance ako mag-isip dati, what if na lang kung mayroong mga naalis sa game, tapos pupunta, saan ka naglaro? Sa computer nila, pastor. Patay tayo dyan. Lalapit sa iyong magulang. And that's why hindi ko na itinuloy yung mga ganoon. And not knowingly, God is directing me to be His servants. Amen.
And dati nag-service din ako, pumunta ako sa iba't ibang mga office. Mayroon akong hinahawakan na office na ako mag-maintain ng kanilang computer. Ano po? And ang ganda pa ng kami ni Pastor Jane dati, kami sa partner kami sa computer. So ang ina-advertise namin doon sa parang pinaka-ads na honest technician. Yes, and may nasa-servicean ako na estudyante ng Lasal, nakatira doon sa condo. Sabi, honest po ba kayo, sir? Opo, I'm a Christian. But one time, na nagpabago sa aking isipan is, may sinervice ako dito sa may Mabini, isang office siya. And habang nag-repair ako computer, inaayos ko lang network. And nakakwento ako yung pinakamayari. And sabi niya, ano pa ginagawa mo aside from having that sunline? Sabi ko, ako po ay pastor. Nagulat siya, ha? Pastor ka? Sabi ko, opo. Abala doon ako sa ilaan ng mesa niya. Kinakabit yung mga question. Bakit naman ganyan ginagawa mo? Sabi ko, hindi, it's a way and means ko po ito para mag-provide sa aking family. Ganun ba? Pero mataas kasi tingin ko sa pastor. And that made me think. Pero ako sa isip ko, hindi mo nakakauba ng pagkatao ang magtrabaho ng ganon, right? Basta ang natin, pagka kumikita ka at nakapag-provide ka sa family mo ng faithful, wala ka niloloko, okay lang yon. Pero there's something na nagtatalo nga sa isipan ko. Lord, am I degrading? Pinapababa ko ba yung standard of being your servants? And doon, naghalo sa isipan, Pastor ka, you are being provided by God. Nagkukulang ba ang employer mo sa'yo? At to the point na ako rin nagkatrabaho dahil sa FEBC, meron kami counseling, nagtatalo sa isip ko kasi yun. And then, nagpa-counsel ako sa mga pastor namin. I thank God, nagkaayos naman sila. No, Pastor, hindi mo dinidegrade yung kalagayan ng isang pastor. Kung talagang kulang naman, mas nakakaya yung magnakaw ka para may ma-provide ka sa family. Amen. And slowly, God has, dinirect naman na wala na mga contact, mga customers, hanggang sa God provided naman. Amen. So, ang point ko lang dito is, the God-given talents sa inyo, gamitin nyo to provide for your own needs and for your family. Pero, kung talagang pwede pang mag-escalate, pwede pang tumaas, do not be limited. Kasi hindi nalilimitahan ang Diyos na ating pinagsisilbihan. Amen? One of the things na malalaman mo you're doing God's work is you are satisfied. You have that comfort in your heart. You have that parang peace in your heart on what you do. Dahil alam mo na paglilingkod ng Panginoon, at the same time, you are being prospered by God. Amen. So napakahalaga ito. Recognize that God-given talents sa inyo at gawin niyo lahat para makultivate yan. Dahil ang mga anak ng Diyos ay pinagayaman niya talaga. Amen. Ano po? Number 4, the anointing matters more than natural ability. The anointing in God's power, favor, and enabling presence working through a person to accomplish what cannot be achieved by natural ability alone. Ano ibig sabihin ito? Ang tagumpay hindi lagi nakabase sa dami ng talento o edukasyon o resources. Kapag ang Diyos ang nag-bless sa ginagawa mo, God will take care of the rest. Amen. Naniniwala ba kayo sa kasabihan na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa? Who knows pwedeng pagpalain yung ginagawa mo? You just have to take actions. I have read the story of the 4 lepers, yung 4 na may kaitongin sa 2 Kings. I think that's chapter 4, basta sa 2 Kings. Nabasa ko lang siya. Na itong 4 na to ay cast out sila. Kasi noong panahon, pagka ikaw ay may ketong, pinapatapon ka sa labas ng syudad. Ano po? Itong 4 na to, they've been praying, Lord, heal us. Mga sinasabi na sana kung kasing kinis lang ng balat namin, yung mga nandun sa loob, hindi sana kami cast away dito. Hindi sana kami itatapon sa syudad. And within that porkot na ketong, nagsabi yung isa, ang hirap na mamatay na lang tayo sa gutom dito.
Bakit hindi tayo gumawa at kumilos? Ano yung meron tayo? Eh wala naman silang possessions. Wala nga silang maayos na balat. But sabi sa we can walk. Sabi nila, meron doon nagka-camping ng mga kalaban ng mga Israelites. Eh kaysa mamatay tayo sa gutom, punta lang tayo doon. Kung makakuha tayo ng pagkain, di salamat. Kung patay nila tayo, di okay, tapos na yung paghihirap natin. May sense ba? Yes. But sabi niya, pero wag nating hayaan, mamatay lang tayo sa gutom at walang ginagawa. So nagkasundo yung 4 na kitongin. Punta sila doon sa kampo ng mga aatake sa Israelites. At nung patungo sila roon, God made the impossible possible. At kung nabasa na po yan, anong nangyari? Yung 4 na kitongin, habang naglalakad sila, God amplified their walk, yung paglakad nila. As if parang sounds ng thousands of chariots, ang dagundong, 4 lang sila. Narinig ito ng mga nagka-camping doon ng mga kalaban Israelites, natakot sila, hala, may papalusob sa atin. Anong tunog yun? Libo-libong chariots, libo-libong sundalo, atakin tayo. Nagkatarantahan sila, nagtakbuhan sila. At pagdating ng 4 na kitongin, doon sa pinaka-camp, wala nang tao, wala nang kalaban. Ang daming pagkain, ang daming resources. At ito, pinamalitan nila, uy, wala na mga kalaban, nagsipagtakbuhan. At nagpuntaan yung mga Israelites. And they celebrated. And that 4 ketongis, naging heroes pa. Hello. Hindi mo alam kung paano gagamitin ng Lord ang iyong effort. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. I remember one time, nung ako bago pa lang kami Christian, nag-gather kami sa sa kanto ng Chinese. May lumang restaurant doon. And yung pastor namin nagsabi, bibigyan na tayo ng Lord ng lugar. And, saan po? Basta maghanap. Saan ho kayo maghanap? Basta ito pala tandaan, sabi. Kapag kami nakita kayong bakanting lote o bakanting lugar, ito sabihin niyo, gagamitin po sana namin sa church. At ang sabi po ng Lord, libre po yung first 3 months namin. Hindi ko kami magbabayad. Nung marinig yun, meron bang ganon? Hello? Meron pa bang ganon? Di ba? Parang hirap paniwalaan. Pero kung yun ang sabi ng Lord, sige, hanap kami. And kasama ko noon si Pastora Christy. Libot kami, hanap. May nakita kaming lugar dyan sa Orani. Yan, Sister Rizal, alam mo yan, Orani. Di ba? May nakita kami dyan, lumang bahay na talagang babagsak na. And kinuusap namin may-ari. Si Nanay Miguela, ewan ko kilala niyo pa yun, si Nanay Miguela, sabi namin. Naghahanap po gagamitin po sa naming church. Sabi niya, lumang bahay na to, gigibayin na to eh. Okay lang po kami na bahala. Ano ba gawin niyo? Church po. Church? O sige, magkano ba kaya niyo? Ganun kaagad eh. Sabi namin, sabi po kasi ng Lord, hindi ho muna kayo magbabayad ng 3 months. Sa totoo lang ako, hindi ako mapagsalita. Nagsalita yung kasama ko. Pastor, hindi ho kami magbabayad ng 3 months. At yung sagot, talagang naniwala ako na mayroong Diyos. O sige, kung gusto pala ng Lord sige, kayo na kumuha. Pero kayo na maglinis dyan Nangyari yun. And to the point pala, sige palakpakan po natin ating Panginoon, God is a God of miracles. And sabi nung may-ari, hindi lang alam, kasi Christian din po ako Doon siya sa COP umaten. Hindi namin alam na Christian pala yung may-ari. But the rest is, in short, winasak yung bahay. At eto, ang daming tambak. Hindi namin alam kung paano alisin doon. Walang pang arkila ng truck. Pero may mga gumagalang may kariton. Sabi, amin lang po yung mga kahoy. Sige, kunin mo lahat. Isang linggo, linis lahat ng kahoy. Talagang pagka ang Panginoon ay gumawa, kumilos, sunod-sunod, and you will not parang struggle to fulfill yung kanyang plano sa ating buhay. Amen. At ako po naniniwala, dito sa ating church, meron pa rin plano ang ating Panginoon. I wonder, I've been praying, sabi ko, kasi tinanong ko uli kung nabenta na ba yun dyan sa kanto ng barangay. Sabi pa sa akin, wala pa pastor Baka sa'yo talaga yan. Amen.
And up to now, sabi ko, paano yun? Anong gagawin namin? Anong paraan namin, Panginoon? Hindi ako ma-approve sa bangko. Magtatanong ka pa lang, wala na kagad ni isang requirements na pasado tayo. But I believe in the God who is a God of impossibilities. Amen. Nothing is impossible with God. The anointing makes the difference. Amen. Ito ang pinagkaiba natin sa mga hindi anak ng Diyos. Meron tayong favor. The anointing makes the difference, mga kapatid. At alam ko, merong anointing ang Panginoon sa mga kamay, sa mga isipan ng mga tunay na anak ng Diyos. Everybody say amen. Hallelujah. Now, as a child of God, ano ba yung dapat nating gawin? What must a child of God hold on to? Ano yung mga dapat natin pangawakan? Dinagdag ko po ito kasi napakalaga. Kung meron man kayong mga babaonin pa uwi, huwag niyo pong kalimutan ito. Number 1, my identity is greater than my circumstances. Amen. Ano kalagayan mo ngayon? Hirap ka sa buhay? Si Judith, kinakabahan ka na, baka putulang kang, init pa naman. Hello, sino nakaka-relate doon? Bayad na ba kayo? Kami, hindi pa eh. But in God's perfect timing, ano po, God is greater than my needs. Sa totoo lang, mga kapatid, ang trabaho mo pwedeng mawala. Amen. Ang business mo pwedeng mawala. Pwede bumagsak. Ang pera mo ay maaaring biglang maubos. Ngunit hindi nawawala ang katotohanan ng ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Sa totoo lang, kung di ka mapalagay dahil alam mo, dating na yung tagaputol, alam mong tuition fee, bayarin na, alam mong yung kalusugan mo, may nararamdaman kang something, mas daman ng Panginoon yun. Dahil ang tunay ng magulang, hindi ka palagay pag kami dinaramdaman kanyang anak. Hello? Amen? Kung ikaw ay nag-aalala, mas nag-aalala ang Panginoon. And God sees the future. Alam niya yung mangyayari sa ating hinaharap. Minsan may nagtanong sa akin, and nababasa ko rin ito, Pastor, why bad things happen to good people? May book nga na ganun, di ba? Why bad things happen to good people? I remember yung pinupunta namin sa St. Luke, si Levin, na nakipaglaban sa answer. Na-post din yun. Why bad things happen to good people? And siguro kayo naging questions nyo na rin yun. Bakit nga ba parang yung mga pangit na nangyari sa mga mabubuting tao? Ang unang sinasagot ko dyan, first of all is, nobody is good, only God. Amen. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa standard ng Panginoon. So lahat tayo hindi mabuti. Lahat tayo nagkasala. And we deserve natin sa mundong ito na punong-punong kasamaan. Kamakailan lang, I've been asking God, Lord, bakit naman po si Sister Marlet ay na-scam ng ganon? Bakit naman po Sister Helen ay na-scam din ng ganon? Ang dami mga kapatid na-scam na kami, nakaranas na scam. Sino ba yung mga company ko? Kasama ko, libo-libo. Hello? Diba? Eh nagtatanong tayo sa Panginoon, Lord, bakit may inalaw yon? Hindi ba ka pinrotectionan? Hello? But the thing is, God knows our sufferings. Maraming kaparaanan ng Panginoon para katapuin. And sometimes, itong mga trials and sufferings na ito, it is God's megaphone para tawagin niya ngayong atensyon. I'm not saying na ang sama-sama na talaga. No, because God is directing you into something na ito yung direksyon ng Panginoon. Kaya lahat ng sinisimula mo, inawasak niya kasi meron siyang mas magandang plano para sa iyo. Na habang mali ang direksyon na tinatahak mo, sisirain niyo dahil, anak, ito ang maganda, ito ang makakabuti sa iyo, ito yung plano ko sa iyo. Amen. Kailangan natin siguro sumunod talaga sa plano ng ating Panginoon. Kasi lahat ng pinanghawakan mo ngayon, in an instant pwedeng mawala. Isang pangyayari lang. Marami tayong nakita sa Facebook, mga post na, lahat ng savings ko sa bangko nakuha, nawala. Right? Why? Only God can control. Ano po? Napakahalaga na panghawakan natin ang ating identity in Christ. Kahit sa ngayon, sadlak ka na sa kalagayan mo, sa sitwasyon mo,
Pangawakan pa rin. God has a greater purpose and plan sa buhay mo. Huwag mo akong tanungin kung ano po ba yun, pastor? Kasi ako hindi ko alam. Kasi ako may question din, Lord. But one thing is dapat solid and foundational sa ating buhay, that God has never meant para ikaw ay matalo o magapi. Hindi yun ang plano ng Panginoon sa iyo. Amen. Hindi kasama sa plano ng Panginoon sa iyo ang masadla ka talaga sa wala ng pag-asa. Merong magandang gagawin ng Panginoon sa iyong buhay. Second or number two, failure is not final. Sa lahat ng mga nag-fails dyan, kaya na yung testimony ni Daniel nag-fail, it's not final. Amen. God has the final decision sa kanyang mga anak. And God is still in His throne, and God is in control. And as you put your trust in Him, you will never be, complete the sentence, you will never be disappointed. Ganon ang Diyos na ganon ang Diyos Ama natin, ganon ang Diyos na pinaglalagakan natin ng ating pananampalataya. He never fails. Amen. Ang kabiguan na hindi dulo ng kwento para sa'yo. Pakisabi sa katabi mo. Ang kabiguan na hindi dulo para sa'yo. Failure doesn't define sa mga anak ng Diyos. Ano? In fact, failure is just a step ahead, another step. Kung paano na discover ni Thomas Edison ang ilaw. How many times he fails? 1,000 times. Amen. So, maraming beses sa Biblia na ang mga tao, mga disciples parang talo na, but God turned ni-reverse ang situation para sa kanyang favor. For example, si Peter, denied niya si Jesus. Ano naging ending ng buhay ni Peter? Denied ba? No. In fact, he is one of the well-known disciples of God, Peter. Amen? Maraming mga setbacks, pero wag kang huminto. Dahil maganda ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Ilang beses ka na nag-fail sa business? Ilang beses ka na nag-fail sa classes? Ilang beses ka na nag-start ng new life? Ilang beses ka na tsaga para pumayat? Ilang beses ka na nagtsaga para managumpay sa buhay? Don't stop. Kasi ang mga umaayaw, hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay natitiwala kay Lord. Amen. Ano po? Failure does not cancel God's purpose sa buhay mo. Pag nag-fail ka, ibig sabihin, cancel na yung plan ng Panginoon. No. After you start, after the failing, you are a greater person. You are a mature person. Why? May natutunan ka kung bakit ka nag-fail. So you're not starting from zero. You're starting from another point of view. So patuloy lang. God can use failure to prepare us for greater things. Preparations ng Lord sa iyan. A failure is an event, not your identity. I have a youth dati na kailang pwede ko sabihin pangalan. Ang sabi sa akin ng magulang niya, Pastor, ito talaga anak ko eh. Hindi naman siya talaga bobo. Word na yun, no? Slow learner lang siya. And ewan ko kanino nagmana to kasi graduate naman, matalino kanyang mga magulang. Pero tuwing nag-aaral, hindi nakakatapos. Pero sabi lang, we will not stop supporting our child. So patuloy, fail ulit, nag-enroll sa iba, hindi uli nakatapos. But continuous in support ng magulang. Until one time nakita ko, kinumusta ko. Uy, kumusta ka na? Kita mo yan. Ito po, Pastor. Ano ba yung mga yan? Dentist na po ako. Hello? Ganon. Basta hindi tumitigil. Kasi sa bawat failure, meron kang natututunan. At yung natutunan mo na yon, panibagong pundasyon, puhunan, para managumpay ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Failure is an event, not an identity. Our identity in Christ is victorious. Amen. We are not failure. Kung sa ngayon, ang dami ng failure sa buhay mo. Failure sa relationship, failure sa mga sinimulan mo, failure even sa ministry.
But that doesn't define you. May plano ang Panginoon at lakaran mo yun. Amen. Number 3, God is still working even when I cannot see it. Amen. God is still working. And sa totoo lang, kahit hindi mo dama, kahit hindi mo alam, pero ang Diyos hindi tumitigil sa ginagawa niya sa buhay mo. God is slowly, parang jigsaw puzzle, binubuo. Hello? Sometimes you need to trust God lang talaga na panghawakan mo sa buhay mo. Yung Romans 8:28, always memorize at panghawakan mo yun. Sino yung nakakabuo ng, ano yung puzzle na may mga kulay? Rubik's. Yan. Sino nakakabuo nun? Meron kang nabubuo mo yung buong kulay sama-sama. Hello? I have tried that and nagtatrabaho kami sa FEBC during graveyard shift. Pagka mga alas 11 ng gabi, doon dumating yung antok and wala na kasi kami masyado ginagawa. Puro lahat recorded na. Nag-iwan doon yung pinaka-supervisor namin, ito pagka wala kang ginagawa, buuin mo yan, Rubik's Cube. 8 taon ako sa FEBC, hindi ko nabuo. Kamukat-mukat mo, nanood ako sa internet, meron pa siyang mga algorithms na pagkasunod mo, kahit di mo titingnan, makabisado mo yung algorithm sa'yo, mabubuo siya. Hello? Yes! Kaya kami sa bahay, tatlo yung Rubik's Cube namin, palaging ang achievement ko, buo ko yan. 8 years kung binuo yan, hindi ko nagawa. Pero meron palang algorithms yung nakabisado ko, nabubuo ko siya palagi. And one thing na nag-reflect sa akin dito is, kapag kasunod mo yung step, pagka tama yung step na gawin, nabubuo ang puzzle. Same with our God. Kapag kasunod mo yung panuntunan ng Panginoon, yung panuntunan, yung pamamaraan niya sinunod mo, mabubuo ang plan ng Lord sa iyo. Pero pag sarili mong kakayanan, hello, pag sarili mong strategy, never mabubuo ang plan ng Panginoon. Why? God has established our lives. He's the creator. He's the architect of our lives. Siya yung the best na makakalam kung paano maging maganda ang buhay ng isang tao. That's why trust our lives sa ating Panginoon. Ganun ang gawin mo. Pag sinabi niya sa Biblia, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin. Slowly, nabubuo ang Rubik's Cube ng buhay mo. And you will have that fulfillment in obeying God. Amen. Ang mga sumusunod sa Panginoon, sila ito mga nananagumpay sa buhay. That victory, that success, hindi by definition ng mundong ito, but definition of God's Word. Ang tunay na nagumpay, hindi maraming pera. Amen. Hindi maraming possessions, wealth sa mundong ito. Kasi maski isang kusing, wala kang madadala sa langit. At di ka naman makakapunta sa langit eh. Unless you have God. Amen. So, napakahalaga mga kapatid, let us trust our lives. God is still working even when I cannot see. Ano ba yung kantang yun? Yes. Ano ba yung kanta na yun? Ano sabi? Yun. Yun na yun. Amen. Even though when I don't see it, sinasabi gano'n, hindi magsige sa isipan ko. Pero kapag walang trabaho, trust God and do your part. Kapag walang breakthrough, hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Kapag walang sagot, wait ka kay Lord. Amen. Hindi ibig sabihin na walang ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. God has just put you on the waiting list, on the list na parang minomold niya yung character mo para hindi ka mag-self-destruct pag dumating na yung pera, pag dumating yung wealth. Kasi marami ng tao nasira dahil sa hindi prepared magkaroon ng wealth. Marami ng tao nasira ang buhay matapos manalo sa loto. Amen. Last thing, what I still have is a greater than what I lost. Kung ano yung meron sa akin ay mas dakila pa rin kaysa yung mga nawala sa akin kasi ganun ang Panginoon. Ito ang connection sa buhay natin kapag tayo anak ng Diyos. Ano pa ang natitira? Ano pa ang anong kakayahan ang nasa akin pa rin? Anong oportunidad ang bukas pa rin sa akin? Anong biyaya ng Diyos ang hindi pa rin nawawala sa akin? Tingnan mo yung sarili mo ngayon. Are you blessed? After hearing this message, amen.
Kung ikaw ay hindi ma-bless at hindi mo makita yung blessing ng Lord sa'yo, sumama kami sa pagpumunta kami sa hospital. At punta tayo doon sa cancer ward. Na may mga tao na nag-struggle, pagka naalis yung hose ng oxygen, hindi na makahinga. Pero ikaw, langhapin mo lahat ng amoy dito. You are blessed, you are strong. If you can walk, you are blessed. Kung nakakakyat ka sa stage ng walang hinawakan, para sa akin, blessing na yun. Yung magasing ako sa umaga na nakakalakad ako at hindi masakit yung tuhod ko, blessing yun, Lord. Salamat. And you know, alam nyo, hindi ko nakita yung blessing na yun until na naranasan ko yung sakit sa tuhod. Amen. Sometimes, hindi natin napapansin yung araw-araw na binibigyan ng Lord sa atin kasi nandun na palagi. Pero once na maranasan, pag dumating ka sa edad ko na 36 years na sa ministry, ano po, doon ka magpapasalamat, Lord, salamat. Ano po, during the pandemic time na COVID kami, music sa tenga ko pagka narinig ko si pastora humihilik. Why? Kasi buhay pa yung katabi ko. Kasi meron mga hindi na nagigising. Amen? Yung mga negative things na parang tinitingnan natin ngayon, blessing pala kasi buhay ka pa, huminga ka dahil pinagpala ka ng Panginoong kagalingan. Amen. So wag nating abusuhin yung mga blessing ng Lord sa atin. So, anong biyaya ng Panginoon ang meron ka ngayon na hindi mo na ipagpapasalamat? Actually, once you count your blessings, hindi matatapos ang pagbibilang. Napakaraming blessing ng Panginoon sa ating buhay. If you are being bored, sumama ka sa hospital ministry. Makikita mo kung gaano ka pinagpala ng ating Panginoon. If you are being bored, count your blessings. I can walk, I can talk, I can eat. Walang bawal sa akin. Hello? Ano po? Lahat pwede mong kainin, blessing. No? Ang sarap kumain ng mga desserts sa gabi. Pero pag dumating yung acid attack, isinusumpa mo na lahat ng desserts. Kasi gusto mo nang matulog, hindi ka pa makatulog. Those are the things na we neglect, we take for granted, but God has blessed us, mga kapatid. Ano po? So, as I conclude, mga kapatid, ang tunay na biyaya at pagkapala ng Panginoon dapat ma-recognize natin ay maraming kakayahang pinagkatiwala sa atin ang ating Panginoon. Sa totoo lang, kapag tayo ay pinagpapala, siya ay Diyos. Kapag tayo ay nakakaranas ng pagsubok, Diyos pa rin ba siya? Amen. Kapag tayo may karamdaman, Diyos pa rin ba siya? Kapag tayo ay laging pumafail sa buhay, Diyos pa rin ba siya? In fact, hindi nagbabago ang Diyos sa buhay natin. So what are you going to choose? I will choose and recognize all the blessings God has prepared for me rather than look at the things na magpapababa lang ng aking pananampalataya, magpapahina ng aking kalooban. I rather choose to look at God's blessing, God's imparted blessing sa aking buhay dahil doon ako mapapalakas. Doon ako magkakaroon ng panibagong pananaw sa buhay. Mga kapatid, start recognizing ang binigay sa iyo ng ating Panginoon. Your health, your family, your work today, your business today, lahat ng yan ang source ay ang ating Panginoon dahil siya yung ating Ama. Lahat ng mabuting nangyayari sa ating buhay sa Kanya nang galing. Amen. Let us all stand today. And let us once again recognize, ano po ba ang hawak mo ngayon? Like David, may tirador? Like Sister Susie, may sandok? Amen? God can multiply that blessing. Wala kang pampuhunan pero meron kang 100 pesos. God can multiply that puhunan. Amen? Hello? Ang daming mga opportunities sana pero parang hindi mahawakan dahil tinitingnan mo kung ano yung wala sa'yo. Why not start looking kung anong meron ka? Hello? Tingnan mo kung ano yung meron ka. At doon mo ipagpasalamat sa Panginoon and pray that God will use that gifts, that abilities, that talents for His glory and for your victory. Amen. Let us bow our heads. Ama naming Diyos, patawarin niyo kami kung mas tiningan namin yung aming mga kakulangan.
kinumpara namin yung aming buhay, yung aming katayuan sa oras na ito sa mga tao na nakikita namin, akala namin na nagumpay na. Not knowing that whatever blessings, whatever wealth we have in this world, if we don't have God, it's all meaningless, sabi nga po ni King Solomon. And so Lord, buksan niyo po yung aming pananaw sa oras na ito. Help us to see beyond the situations. Help us to see beyond the categories, Panginoon, na nilalagay namin sa ibabaw ng mundong to about success. Panginoon, sa oras na maaari po bang i-highlight niyo po sa buhay ng bawat isa sa amin kung paano niyo kami pinagpala. Kung paano ang abilities na binigay niyo sa amin ay kakaiba sa bawat mga kapatiran dahil doon niyo kami tinatalaga. And help us, O Lord, to cultivate, pagyamanin namin, Panginoon, ang mga kaloob na ito para po ma-attain namin, marating namin ang plano po ninyo sa buhay ng bawat isa. Lord, I pray, sino man sa oras ito ang naniniwala, sino man, Lord, Panginoon, sa oras ito ang siyang nakadiscover na, Lord, ang dami niyo palang binigay sa akin blessings. Hayaan niyo na ang kanyang puso ang siyang matunay na magalak at hayaan niyo, Panginoon, na yung kanyang magamit upang mapulfill niya yung plano sa kanyang buhay, Panginoon. Maging sa mga nanonood sa oras ito, Panginoon, bless them, Lord God, and open their spiritual eyes so that they may see how faithful and how good you are to those people na nagtitiwala sa iyo, especially sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, kayo po ang siyang mag-conclude, magtapos ng mensaheng ito. Salamat, Lord, sa reminder. Thank you, God, for cultivating our hearts. Kami po ay nagkaroon ng confidence sa iyong muli, Panginoon. Thank you, God, for we have discovered our identity in you, Lord God. And Lord, I pray, hayaan niyo po magkaroon ng desisyon ng bawat isa, Panginoon, na from now on, no one and nobody, even Satan, can take that away, Panginoon, that identity in you, in Christ, Panginoon. Isang aming maging pundasyon sa aming buhay sa pang-araw-araw. Lord, we thank you, and we bless you, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.